Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Maraming salamat at welcome back po mga kabarangay. Ako po'y masayang-masaya at maya-maya ay lulungkot sapagkat iko-collect ako ni attorney at medyo meron ako pinagbilin sa inyo na ay aminin ko nagkamali po ako. Pero nandito po ang ating attorney Ronald Santiago, attorney Boom, sa karamihan niyang mga kaibigan at sa dati nga ho nasa teleradyo siya, meron siyang sariling show. Attorney, yung 18 to 24 years old na qualifications ng SKs, ano ang ibig sabihin ng 24 years old below at must be 24 on the date of election day? Kasi medyo, pati ho ako, pasensya na kayo, iko-collect ako ni attorney. Nalito po tayo dyan. Alright. One of the qualifications po para tumakbo or mag-file ng Certificate of Candidacy ang ating SK Chairman or SK Kagawad, kailangan ng kanyang edad ay 18 to 24 years of age on or before October 30, 2023. Ibig sabihin po, dapat en punto 24 years old. Hindi po pwedeng 24 and 1 day. Last 2018 po, just for you to know, marami pong nag-file ng Certificate of Candidacy. Ang nakakalungkot po, hindi po siya final ng personal, kaya hindi po na-educate yung SK candidates as regards po sa qualification sa age. Most of them po, ang nag-file po ay representative, mga kagawad, based po sa information po na nirelay sa akin. Kasi po ako bilang isang election officer, ako po ay nagkakanak ng mga preliminary investigation. At nakakalungkot, ang dami pong mga candidates from 2018 na nag-file ng candidacy more than 24 years of age. Ang sasabi nila, well, hindi pa na po ako 25 years old noong October 2018. Kaya lang po malinaw yung batas dapat on or before 24 years old ka. Sabi ng Supreme Court, settled na po yan, dapat po hindi ka lalagpas kahit isang araw sa edad na 24 on the date of the election po. Ayun. So dapat po pinanganak at least October 30, 1999. Yun. Saan tayo nagkakamali, no? Kailangan ba natin ng calculator? O tama yun, 1999, ano? Yes, tama po siguro yun. Opo. At saka, ito pa ang tanong ng mga SKs. Alam mo, mas controversial yung labanan ng SK. Sa totoo lang, ha? Ito po ang tanong nila. Paano kung 19 years old? Siyempre, qualified. Yes. Pero may anak na. Pwede ho bang tumakbo? Well, yes. Hindi naman po nire-require na dapat wala kang anak. Yes. Hindi rin pwede nire-require na wala kang pag-ibig whatsoever. Correct. As long as you can render public service sa inyong nasasakupan, especially sa SK. Just to share to you, when I was still a little younger, I was top to run for SK. Apprehensive ako kasi nag-aaral ako sa Maynila nung time na yon. So I don't think makakapag-serve ako ng fully or devotedly sa mga constituents ko. Kasi napakadali mag-file ng candidacy. Yes. Ang mahirap pag nanalo ka. So siguro sa ating mga candidates sa SK, hindi po ito isang laro. Hindi po ito livelihood, hindi ito income. Sana yung mga maluloklok na mga leader po ng ating Sangguniang Kabataan, whether you're a chairperson or kagawad, sana yung project sa atin hindi lang basketball, hindi lang beauty pageant. Sana something that would uplift the standards and promotes talaga, mag-promote talaga at ma-empower yung ating mga kabataan para maging productive citizen po. At saka at least man lang, yun nga uplift yung standards ng kabataan sapagkat kung makikita mo sa TikTok tsaka sa mga Reels tsaka sa mga YouTube, makikita mo yung mga news ngayon, parang nag-floor show na sa liga Pero paliga ng mga SK yun, hindi nila nakokontrol. Parang nagiging bastos na So, ewan ko ba? Ito na naman ako. Kung ako lang tatanungin talaga para sa akin, being a politician, SK May. Ayoko talaga may SK kasi natututo lang ng mga tapos nagkakaroon. Ewan ko, hindi. Huwag nyo lang isipin na ako nagsabi, hindi ko sinabi. Well, maganda kasi ang intensyon ng Sangguniang Kabataan Reform Act. However, sa implementation sa real life, medyo naliligaw ang ating mga SK officials kasi parang nagiging display lang sila. Sumusunod lang sila sa anong sabi ni barangay. Kasi pag naging SK chairman ka, parang good as kagawad ka. Yes. Pero it doesn't mean that you will follow kung ano yung sasabi ni kapitan, especially pag mali. Dapat you represent the youth. You represent kung ano yung mga kabuti sa mga youth na nire-represent mo.
Hindi lang basketball, hindi lang beauty contest. There's something more about SK Yes. that we need to understand. Okay, ito na, pampaandar ng dugo na topic ang usapang politika. Yes. Kung alam nyo at nakikita nyo na ngayon ha mga kabarangay, nagkalat ang mga tarpaulins, nagkalat ang mga naka-uniform, naglalakad, nangangamay na, kulang na lang entablado. Mr. Future COMELEC Chairman ng Commission on Elections. Pero ang lusot, wala kasing vote na nakalagay. So technically, hindi sila kandidato pa. At hindi sila kandidato pa because technically wala pang filing ng COC. Yes po. Ito ho ba, dahil sinabi ni Chairman George Garcia na hindi na sila magpapaloko ang COMELEC. We will be strict about it. Pero wala pa hong nahuhuli. Ito ho ba yung makukonsider natin na early campaigning o electioneering? Based po sa guidelines po na nilabas ng aming Commission on Elections po, may tuturing lang po siya na premature campaigning kapag ikaw po ay nakapag-file na ng Certificate of Candidacy, which will start on August 28 up to September 2. Yung mga binanggit niyo po, Kapitan, Kagawad Butch, Opo, yan. Kagawad Butch, Yeah. no? Emperor. Emperor. Yun po ay maaring makonsider na freedom of expression. Kasi everyone can do something para ma-further yung kanyang personality, para ma-further later on ang kanyang political ambition, assuming na siya ay magpa-file ng Certificate of Candidacy. Pero I just want to point out po, ang isa sa mga developments po ng ating magiging synchronized barangay and SK elections, the moment that you filed your Certificate of Candidacy, you are prohibited to do any acts of campaigning. Iba po ito sa nakarang eleksyon ng 2022 or even the succeeding local and national elections na kung saan siya sabi ng Supreme Court, there was no premature campaigning pag hindi siya ginawa within the campaign period. Yeah. Kaya ang ginawa, since wala pang campaign period, yung mga kandidato, kanya-kanya na ng mga activities para magpakilala. So ngayon po, maghihigpit po ang Commission on Elections po. The moment that you filed your Certificate of Candidacy from August 28 to September 2 at nahuli po or may reklamo po na kayo po ay nangangampanya na mula September 3 hanggang October 18, if I'm not mistaken. Kasi po ang campaign period po natin for this is October 19 to 28 po. Apo. So, the moment po na may makita po kayo na kandidato na gumawa ng anything that amounts to campaigning, maaari po kayo magsumbong or mag-file ng petition. That can be an election offense. That can disqualify that person. Okay, ito po yung gagawin namin as candidates, no. Ito po yung mga panggugulang ng mga kasama na po ako doon, ano. Pag-file ko ng Certificate of Candidacy, syempre, patatanggal ko na lahat ng tarpaulin ko. Kasi syempre nga naman, pag-file ko, kandidato na ako. Pag nakitaan ako ng anything, pati sa Facebook, baka ma-technical ako. Ano ho ba? Pwede ho ba mag-suggest? Kasi sinulat din atin ng mga kabarangay natin to. Bakit hindi gawin ng COMELEC na, hindi ako nagtuturo, attorney, baka pagalitan niyo ako. Bakit hindi gawin ng COMELEC na yung mga tao nila, picturean lahat sa isang barangay. Okay? Halimbawa si Butcherano yan. So hindi, sabi ko, nagpapakilala naman ako, hindi naman ako kandidato eh. Pero ito na ako, maghahain na ako ng Certificate of Candidacy. So kung i-retract mo, sinabi mo, electioneering ka talaga. Dahil sinasabi mo na hindi ka kakandidato at wala kang vote dyan, pero ginawa mo pa rin yon. Ngayon, naghain ka. So, ibig sabihin, may intention ka. You were in bad faith. Yes. Yan. Yes po. Suggestion lang naman po, ano? Pero magandang point yan kasi marami tayong mga kababayan. Wala akong plano tumakbo. Pero later, nag-file ng candidacy sabihin, kasi may divine intervention. O kaya dahil sa udyok ng taong bayan, kaya ako talaga ng Panginoon. pilitan. So something like that. Well, it's a good point po. Yes. Pero again, based po sa ating existing law, yung mga ginagawa po ng mga bagay na yan po ay may tuturing pa rin na freedom of expression kasi. And that is guaranteed by our Bill of Rights. At mas mataas ang freedom of expression. Yes po. Kaysa anumang electioneering. Tama po. So, ito na lang medyo technical din to. Ano ba ang size daw ng tarpaulin na pinapayagan ng COMELEC? At pwede daw po, kasi ang dami nasa Meralco Post hindi ho ba bawal ho po yun? I see. Well, yeah, good question. Kami po sa COMELEC, every election po, meron kami tatawag na Operation Tear Down or Operation Baklas. Na kung saan po, dapat po ang ating mga kandidato ay sumusunod po sa mga guidelines
kung saan po pwedeng put or maglagay po ng kanilang mga political materials, mga campaign materials. Ang rule po, dapat po sa common poster area. Ano po yung common poster area? Yan po yung mga tinalaga namin na lugar na kung saan pwede po kayo mag-post ng inyong mga campaign materials. At lahat po ng common poster area po namin ay hindi po sa mga public places. Kasi bawal po mag-put ng campaign materials sa mga buildings, government buildings, sa train, even sa vehicle. Dalawa lang naman po yung pwedeng paglagyan ng ating mga campaign materials. Dapat sa common postal area, pangalawa sa private property with the consent of the owner. Beyond that po, pwede tayong baklasin and pwede kayong ma-subject sa election offense po. Okay, malinaw na malinaw. Yes po, Attorney. At we just want to reiterate po, Attorney, yung mga important dates na binanggit po ninyo kanina. Ang filing po ng COC ay mula August 28 hanggang September 2. At ang campaign period naman po natin ay October 19 hanggang 28. Yes po. Ngayon naman po, Attorney, isa rin po sa mga tinatanong po ng ating mga nais kumandidato, ano daw po ba ang mga nakasaad sa form ng COC? At ano po ang mga isusumite at kung may bayad daw po ba ito? Alright. Number one, wala pong bayad. Kung gusto po magbayad kapag kayo nanalo, dapat ibalik nyo sa taong bayan ang magandang serbisyo. Ayan. Siguro yun ang magandang sagot sa kung may bayad ba wala. Alright, sa Certificate of Candidacy po, dapat po in accordance with the prescribed form, downloadable po siya sa COMELEC website. Nakalagay po yung pangalan, edad, yung mga typical po ng mga personal circumstances, nakalagay din po doon kung ano po ang possible na disqualifications, at kapag na completely fill out nyo po siya, meron pong portion doon na sinasabi nyo po na kayo po ay qualified to run at you do not possess any of the disqualifications. After that, ipapanotaryo po yan. Sabihin, under oath po. Kapag meron kayo nilagay dyan na kasinungalingan, that will make you liable for perjury, even admin or criminal liability po. Tapos po, kailangan po mag-attach po kayo dyan ng documentary stamp tax amounting to 30 pesos. Alright po, na mabibili po sa BIR. Hindi po siya pwede mabili sa mga palengke. Kasi naglipa na po every period na mag-file ng candidacy. Nagugulat ako, yung magtataho, may binibentang documentary stamp tax. Bumili po tayo ng mga doc stamp sa opisina po ng Bureau of Internal Revenue po. So nakalagay din po doon yung tinanong kanina ni Kagawad as regard po sa dual citizenship. May nakalagay din po doon na i-check mo whether or not you are a permanent resident or immigrant. Kapag chinikan mo yan, tapos malaman na kayo pala ay American citizen. So perjurious po yon, plus maaari kayo ma-disqualify sa office na you intend to run. Attorney, naalala ko na nung nag-fill out kami ng COC, meron nakalagay doon na in case of ang kandidato ay ma-incapacitate Yes. at o kaya mamatay, halimbawa sa hindi inaasahang pangyayari, meron nakalagay doon kung sino ang magsasubstitute sa iyo. Yes po. Halimbawa, nilagay ko, kapatid ko kunyari, napapalit sa akin, or wala. Or non-applicable, pag sinabi ko. No? Pero hindi yan ang ibig sabihin ng substitution. Hindi yan yung substitution ng ginawa ni President Rodrigo Duterte nung araw, Yes, noong iba po 2016. Iba po Kasi yun. po, may political party na involved. Sa barangay pa, walang political party. Okay. So, ito, i-replace ka lang kung may mangyari sa'yo, magkasakit ka na hindi ka na makakampanya. I see. Clear po yung provisions ng COMELEC resolution na recently promulgated na the only ground po para kayo po ay ma-substitute is in case of death. At the person to substitute ay ang inyong asawa. Asawa lang? Yes po. So, ibig sabihin po, before the election, kapag nakapag-file na po ng candidacy, for example, si Juan bilang barangay captain, before the election, namatay siya. So, i-inform po ang Office of the Election Officer, the receiving officer, as to the death of the candidate. Kasi po, pinopost po namin yung mga official candidates. Tapos po, authenticated copy po ng death certificate. So, pag nahabol pa ho, mailalagay po si substitute sa list of the official candidates. However, just in case po na namatay siya, as in, nakapag-post na po kami ng mga official list, or even on the day of the election. So, manually, i-cross out po namin yan para ilagay na yung person na nag-file ng candidacy is namatay at ang magsasubstitute sa kanya ay ang kanyang asawa.
Another question siguro dyan, paano pag hindi na nagawang mailagay yung pangalan ng substitute pero properly nakapag-submit po ng paper po yung asawa bilang substitute. Assuming po na ang binoto po ng tao ay yung namatay na kapitan, yung boto po para doon sa namatay ay may pupunta pa rin po sa substitute. Malinaw Okay. po yun. Okay. Very good. Malinaw po yan. Ito, pakinggan niyo yung question po ni SK May dahil maraming nag-aabang sa sagot ninyo, Comelec Chairman. Yun sa flying voters. Okay po. Sige, Ay, bakit gusto ko po, nililipad ang gusto ko iyong- po sana i-clarify kung aling question po dahil meron pa po tayong question about the master list. Pero ayun skip nga na po. natin yun. Paano daw po ba, attorney, ang mga flying voters sa araw po ng election, paano po kaya isusumbong o i-report ang mga nakapila na flying voters sa mga polling stations at bakit wala daw pong election officers sa mga polling places at mga teacher lamang daw po ang nandoon? I see. Good question. Walang flying voters po, either vote buying or vote selling. Ine-emphasize po namin yan, hina-highlight po namin every election na bawal po yan. Kahit po alam namin bawal yan, nilalagay pa rin namin sa bawat Comelec resolution. Why? Kasi ang vote buying at vote selling, hindi po siya Comelec matters kailangan po ng partisipasyon at kooperasyon ng ating mga kababayan na pag may nahuli or meron silang personal knowledge, hindi marites, na talagang may vote buying or vote selling, dapat po ipagbigay alam kagad sa authority or even sa amin sa Comelec. I just want to expand po yung definition ng vote buying at vote selling kasi may mga pagkakataon na magbibigay po ang kandidato, halimbawa 500 piso para iboto siya. That's the normal vote buying. Pero may mga pagkakataon pag si candidate po, halimbawa si kapitan, alam niya na hindi talaga siya trip or hindi siya talaga iboboto kahit tumambling siya dyan. Ang gagawin niya, bibigyan niya ng 500 piso para wag siyang mag-participate sa election. That's another form of vote buying po na talagang dinidiscourage. Hindi lang dahil illegal siya, dahil bawal siya. Ine-emphasize namin na ang pera na maaari nyo matanggap as process po ng vote buying ay vote selling ay katumbas po ng 3 taon ng suffering. So, kung kaya nyo pong maatim na magluklok po ng isang kandidato, na isang opisyal na nanalo dahil sa pagbili ng inyong boto, it's up to you. Always think of yourself, your family, your kids. Imagine ang ating iluluklok ay someone na ang intensyon ay maibalik ang kanyang naging puhunan. Hindi yung public service na talagang purpose. Bakit ang isang tao ay dapat kumandidato at magsilbi sa public office. Yun po. Ayan, maraming salamat. Nasagot ni attorney yung katanungan ko regarding sa vote buying and vote selling. Alam nyo, yung sinasabi kanina ni attorney na kung ayaw mo sa akin, kasi binibigyan kita ng 500, ayaw mo sa akin, ayaw mo ako iboto, bibigyan na lang kita ng 500, huwag ka nang bumoto. Yes. O kaya 1,000, huwag ka nang bumoto. Yun yung parang reverse vote buying. Yes. Oo, bibiling ko to, alam ko, boboto to sa kalabang ko kay May na kapitana. Bibiling ko na lang yung boto mo. Wag hindi ka sila pabobotohin. Or tatakutin ko. O, ganun ang mga style ngayon na attorney. Ang masakit naman dyan, attorney, kasi pag sinabing i-report niya sa amin sa Comelec, halimbawa ako, ordinary citizen, hindi naman ako makalapit kasi pag lumapit ako sa Comelec, madidiskitahan ako ng kalaban na ako yung nag-file. Tama. So pag uwi ko ng bahay, baka kung ano mangyari sa akin. Baka hindi pa ako nakakauwi, may mangyari na sa akin. So yun ang kinakatakutan ng ating mga kababayan. So, kumbaga, they expect more from the Comelec kasi wala na kaming malapitan. They expect more from the Comelec to be more proactive I see. sa paghuli ng mga vote Perpetrators. Yeah, mga perpetrators ng mga vote buying tsaka vote sellers. Kasi Yes, ang po. vote sellers ngayon, minsan ayaw na magbigay ng kandidato Pero talagang ini-insist ng mga taong bayan bayaran mo kami, yung gusto mo kami. So, kailangan talaga, ang hirap magsumbong, nakakatakot magsumbong. So, gusto namin yung Comelec mismo maging proactive. Kami naman po sa Comelec, pag meron po kaming alam na incident sa vote buying at vote selling, kasi po ang nakalagay sa batas, it's either via petition from our citizen or pwede rin siyang motu proprio. So since kami po ay walang personal knowledge, kailangan po namin ng ebidensya. Hindi po tayo pwedeng mag-sumbong na may vote buying or vote selling na nagaganap, pero wala tayong ebidensya. Kasi most probably madidismiss lang siya. Kaya siguro ang proactiveness namin, we really encourage our people, ang mga kababayan natin, to really step up.
Meron po kami mga website, mga Facebook page official po, na kung saan pwede po kayo mag-post ng any complaints. Kasi pag nakitaan po namin siya ng basis, yung natawag po na probable cause, even the COMELEC can act on it. May sagot dyan, attorney. Yung mga taong bayan, wag na lang kayo tumanggap. At bumoto kayo ng maayos para sa ating bayan. Tama po. Kasi mahirap maghulihan talaga eh. Tama Hindi, po. Mahirap. Nahihirapan COMELEC, nahihirapan mga magsusumbong DILG, hindi makapalag dyan. So, nasa inyo yan. Gusto nyo gumandang bayan natin, huwag yung tanggapin. Yes. Huwag yung kukunin nyo, boto konsensya, loko-loko yung kinuha nyo pa rin yun. So, nakipag-deal pa rin kayo na hindi maganda. At yung perang kinuha ng mga tumatakbo, maduming pera yon. Kaya huwag nyo nang tanggapin kahit na may konsensya, kahit iboto ang iba. Huwag na lang po. Yan po ang message namin. Tama. Mr. COMELEC, future COMELEC chairman, ang aking pong kaibigan at aking gagawin po akong presidente ng Pilipinas balang araw. Sir, ano ho ba ang last nyong mensahe? At sana po, magmula sa amin ni SK Mike, kami nagpapasalamat ng lubos sa inyo sa inyong pagdalo, Dine, at sana makasama ka pa namin dahil malapit na eleksyon, attorney. Yes po, yes. Magbibigay ka pa ng mga updates Yes. para po habang lumalapit. Pero in the meantime, ano ho ang mensahe nyo sa ating pong mga kabarangay? Kasi bago po yung mensahe ko, siguro nakalimutan kong sagutin yung isa sa mga tanong ni SK about process ng COMELEC. We deputize kasi ating mga teachers bilang mga electoral boards. Tapos may mga deputize din tayong mga PNP just in case na may issues sa peace and order. Sila po yung pwedeng mag-assist sa ating mga electoral boards na in charge to facilitate the election in every precinct. Alright, message. Siguro I want to point out na it's payback time. The last time na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na bumoto po sa barangay or even sa SK was 2018. Nakaranas po tayo ng pandemya. Nalaman po natin na ang competent leaders pala ay essential. Sa mga barangay na naging responsive, good for you. Pero sa mga barangay na hindi masyadong responsive, na hindi naramdaman ng taong bayan noong panahon na kailangan sila dahil wala silang makain, nahirapan sa transportasyon, whatsoever because of the pandemic. Ito po yung pagkakataon para ma-realize po natin na ang pagboto at pagpili po ng mga tamang tao sa pag-ibig nga, naghahantay ng tamang tao. How much more sa public service? Dapat po tamang tao na meron pong puso talaga na magbigay ng tamang serbisyo. Yung tao po na hindi lang po kwalipikado, kundi handa po na pagsilbihan kayo, election man o hindi. So, sa pagpili po, sa darating po na 2023 Synchronized Barangay and SK election, sana po ang manalo hindi politiko. Dahil naniniwala po ako sa eleksyon, ang dapat ang nananalo, tayong mga taong bayan. Yun lamang po, maraming salamat at inaasahan po namin ang inyong kooperasyon sa COMELEC sa pagpapatibay po ng ating karapatan na makaboto ng malaya, maayos at makapamili po ng tamang tao na iluluklok natin sa barangay at sa sangguniang kabataan po. Yun lang po, maraming po salamat. Maraming salamat po, attorney. Napakarami po namin natutunan po sa inyo at sana po makasama po namin kayo sa mga susunod nating episodes. At maraming salamat mga kabarangay sa inyong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang sa barangay. Magdadamayan Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay